at sa Limanan, Camarines Sur, nandun si kapatid na Roland Antonio. Camarines Sur, come in, please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po, kapatid na Daniel, si kapatid na Herminio Asanyon, 47 years old, isa po siyang Katoliko. Narito po. Magandang gabi po, Brother Dede. Sa panahon ngayon na marami nang lumilitaw ng mga aral ng salita ng Diyos, paano po ba makikilala ang tunay o totoong halal ng Diyos o may karapatang na mangaral? Totoo po ba na ang banal na baba ng pinagkamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa ayon sa Biblia? Ang ama ng kaluluwa, yung gumawa ng kaluluwa. Sino ba ang gumawa ng kaluluwa na ama ng kaluluwa? Basahin natin yung Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Ang ama ng mga espiritu ang dapat nating pagpasakupan. Ang tinutukoy ni Pablo na ama ng mga espiritu, yung ama sa langit. Walang ibang ama ng espiritu kundi ang ama sa langit. Siya ang gumawa ng mga espiritu. Siya rin ang gumawa ng kaluluwa. 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sino ang gumawa ng kaluluwa? Ang ama sa langit. Meron pa bang tataas sa ama sa langit? Yung ama na yun ang gumawa ng ating kaluluwa. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sa Bicol, ang sabi dyan, Ginibo ng gatin kagurang ng Diyos ang tao sa kapo-kapo nindaga. Asin hinayupan sa tungo niya kanhangos nin kabuhayan. Asin ang tao naging buhay na kalag. asin ang tao naging buhay na kalag. Kita mo? Sino gumawa ng kaluluwa? Ang Diyos. Yung maging kataas-taas ang ama ng ating kaluluwa ay ukol sa Diyos yun. Hindi sa Papa yun sa Roma at sa kahit kanino pa. Huwag kayo maniwala dyan. Ang ama ng mga espiritu, nasa kanyang kamay ang ating kaluluwa. Basahin natin ang O, 12 Gs. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. O, nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay, kasama tao ron, at ang hininga ng lahat ng mga tao. Kaya siya, ang ating ama ng kaluluwa, ay ang ama sa langit. Ngayon, dun sa una mong tanong, paano malalaman ngayon yung mangangaral na hinalal ng Diyos na may karapatang mangaral, ang dahi-dahin lumitaw? Madali lang namang malaman kung susunod ka sa Biblia, kapatid. Kaya lang napaglululuko yung iba, ayaw po magbasa ng Biblia. Basahin natin ang Biblia, 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Makikilala ang turo, yung aral, kung sa Diyos o kung nagsasalitang mula sa sarili. Yun ang paraan. Bawa, tinuro sa'yo, kailangan ang bata binyagan. Galing ba yun sa Biblia? Sa Biblia ba yung turo na yan? Nakasulat ba? Galing ba sa Diyos yan? Meron bang nakasulat sa salita ng Diyos na yung bata bibinyagan? May bininyagan bang bata si Kristo? Wala. Bakit? 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Sanggol, walang karanasan, walang malay sa katwiran. Paano mo bibinyagan? At hindi kailangan binyagan ng sanggol. Bakit? Kaya raw binibinyagan ng bata kasi para wag daw pumunta sa limbo. Kasi pag ang bata raw hindi nabautismuhan, mapupunta dun sa limbus infantium. Doon daw mapupunta.
hindi raw makakapasok sa langit, mapupunta raw sa limbo. Kaya ang mga Pilipino, takot na mapunta yung anak nilang mahal dun sa limbo, nangungutang ng pera para mapagpabinyag. Pag nagbinyag naman, may ninong, mininang, may handaan, may piyesta. Ganun ang ginagawa kasi natatakot tayo mapunta sa limbo yung ating anak. Kamakailan, diniklara, wala kang limbo, hindi totoo yan. Madali lang naman maintindihan kahit membro Maintindihan mo naman, nagsasalita ba siya sa sarili nila o galing ba sa salita ng Diyos? Para malaman mo kung ang isang aral ay totoo, dapat galing ba sa Diyos? Yung nangangaral, galing ba sa Diyos ang pinangangaral? Pag nangangaral, wala sa Biblia, hindi galing sa Diyos yun. Wala nga sa Biblia. Ang sabi ni Kristo, kapatid, pag ang mangangaral nagsasalita mula sa kanyang sarili, hindi totoo yun. Hindi galing sa Diyos yun, invento lang yun, kapatid. Tignan natin. Sa Bibliang Katoliko ba, Brad Mel, meron ba milon? Tingnan po natin at ito po mabilis po ang paglitaw ng computer dito. Yung salitang milon, sabi po ng computer dito, searching for milon in Bible version, Bibliang Katoliko. Mula Genesis hanggang Apokalipsis, sabi ng computer result, one word or phrase found. Ayun, nakakita siya ng milon sa Biblia. Bakit? Totoo kasing may milon Di ba? Masarap nga yung pag nilagyan ng yelo di ba, no? Yung milon, masarap inumin. Basahin natin yung nakita ng talata sa Bibliang Katoliko na may milon. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamangkati? Naalala natin ang isdang kinakain nating walang bayad sa Ehipto at ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas at mga bawang. Tamo? Talagang merong totoo yung nasa Biblia. May milon, may sibuyas, may bawang. Pero purgatorio wala Rosario wala rin. Wala yan sa Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus, kung sino man, kagaya mo kapatid na Herminio, no? Nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Bakit? Tuloy natin. Ang nagsasalita ng saganang kaniyang sarili, humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian yaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Yung isinugo ng Diyos na mangangaral, hindi nagsasalita sa kanyang sarili lang. Kasi yung nagsasalita sa kanyang sarili, humahanap ng sarili niyang kaluwalhatian o glory. Pero ang humahanap ng kaluwalhatian ng Diyos na sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ang totoo na mangangaral, yung nagsasalita, ang sinasabi salita ng Diyos. Yun ang sugo, yung nagsasalita ng salita ng Diyos. Wala siyang sinasabing galing sa sarili. Basa sa 3:34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya pag ang isang mangangaral nagtuturo, pansarili, hinahaluan yung Biblia ng sarili niya, hindi sugo yun. Kaya kung naghahanap kayo ng tunay na mangangaral, ang hahanapin nyo, yung ang itinuturo, hindi sa sarili galing. Walang kwenta kasi pag ang turo galing lang sa tao. Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan, nababaliwala ang relihiyon. Pag ang relihiyon mo may turong utos ng tao. Kaya kailangan ang relihiyon o ang mangangaral na nagtuturo para makilala mo yun sa Diyos, dapat lahat ng tinuturo niya galing sa Diyos, galing sa Biblia. May batayan sa Biblia. Pag wala, huwag ka na magrelihiyon. Baka sakaling maligtas ka pa. Yun ang sagot ko, kapatid na Herminio. Maraming salamat at magandang araw sa inyo niyang mga tagalipmanan. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Salamat po. At sa General Santos City naman tayo, nandun si kapatid na Gil Salazar. Go ahead, General Santos today.
Magandang gabi po kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Nandito po tayo sa General Santos City at kasama po natin si kapatid na Ariel Buhol, isa pong Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Maraming salamat po pala sa Biblia na ibinigay nyo. Ang tanong ko po, sabi po sa Biblia, bawal po sumamba sa Diyos-Diyosan. Paano naman po yung mabubuting Katoliko na sumasamba sa Diyos-Diyosan na hindi alam na bawal pala yun dahil hindi nga sinasabi ng pare? Sila po ba'y maliligtas? At ano po galing ang Iglesia Katolika? O kapatid, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan na sabi mo ay hindi alam dahil hindi sinasabi ng mga pare. Ang Diyos, nagbibigay siya ng pagkakataon sa tao. Bago ang tao ay mamatay, ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon para makilala niya yung tama at saka yung mali. Ngayon, kung halimbawa, hindi mo alam na gano'n, ginagawa ay nadadaya ka ng mga nagtuturo sa'yo kasi hindi tinuturo sa'yo. Merong paraan ng Diyos para hatulan yung mga tao. Gaya nung sinasabi ni Pablo sa Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan na ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nanagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung palang mga tao na walang kautusan, hindi nakapakinig ng aral, kung gumagawa naman sila ng kabutihan, ay yung kabutihan na yon ang magiging konsiderasyon ng Diyos sa kanila sa araw ng paghatol. Kahit hindi mo alam yung kautusan, kung ginagawa mo naman yung bagay ng kautusan, ay yun ang magiging batayan ng paghatol ng Diyos sa'yo. Halimbawa, nadaya ka lang, titingnan ng Diyos yung mga gawang iba na hindi ka nadaya. Kaya lang, ang Diyos ay hindi papayag na habang panahon madaya ang mga tao. Magbibigay siya ng paraan para ang tao makarealize na mali yung ginagawa niya. Kaya lang, merong mga tao na kahit mali na, tuloy-tuloy pa rin sa mali. Pag alam mong mali na, saka tinutuloy mo pa rin, hindi ka na talaga magkakaroon ng pag-asa. Yun ang sinasabi sa 2:11 ng ikalawang Tesalonika. Dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Merong mga tao na ang lugod kalikuan, ayaw nila ng totoo, mas gusto nila yung mali. Kaya ipapadala ang wika sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian para magsipaniwala na sila talaga sa kasinungalingan at mahatulan silang lahat na ayaw sumampalataya sa katotohanan kundi nalulugod sa kalikuan. Dalawang klase yan. Meron tao, kilala niya na yung tama, ayaw niyang umalis sa mali. Meron naman tao, nasa mali, hindi niya lang alam mali siya, nadadaya siya, kagaya ng sinasabi mo, hahatulan naman sila ng Diyos sa kanilang gawa. Sana naunawaan mo, kapatid na Ariel. Maraming salamat po, Brother Eli. Amat po. At sa